Alright, next up we're going to hear from none other than Brother Bo Sanchez. He's someone who really inspires me, and I've been following him and his books since I was really young, and he was a teenager once, and in fact he decided to follow God and to love God at a very young age, at the age of 12. So he's got some wonderful stories about his life from when he was a teenager, just like you. So let's all listen to Brother Bo. Hi, this is your fisherman, Bo Sanchez. Alam mo, minsan nakasakay ako sa bus. At doon, meron isang malaking mama na katabi ko. At as I was right there, seated at the bus, parang narinig ko yung bulong ng Diyos sa puso ko. Sinasabi niya sa akin, kausapin mo siya tungkol sa aking pag-ibig. So ako naman, masunurin, parang yun ang inspiration sa akin. Sinabi ko, sige. So, binati ko siya at sinabi ko, ako si Bo. Anong pangalan mo? Alam mo, ngumiti siya sa akin. Nararamdaman ko na, naamoy ko na yung kanyang bad breath. Hindi, totoo. Ako naman hindi naman maselan, maski ganito kalaki yung ilong ko. Hindi naman ako maselan sa mga amoy-amoy. Pero iba ko klase. Isang ngiti lang niya, naamoy ko na. Tapos sinabi niya sa akin, Carlos, yung unang bitaw ng salita, parang chemical warfare. Parang talagang halos nawala na ako saan anong pangalan ko? Parang nagkaroon ng amnesia. Yung ganun. Binibiro pa lang kayo. Exaggeration. Pero sabi ko, sama ng amoy. Parang ganun, parang boom! Tapos ako rin naman, alam ko naman, paminsan-minsan meron akong bad breath. Pero ito talagang bang! Talagang anyway. So yung sinabi ko, teka muna, ano yung utos ng Diyos sa akin? Kausapin ko to. Sinabi ko nga, Lord, sana iba na lang ang makipag-usap sa Kanya. Yung mga mas maliit yung ilong, yung ganun. Yung sinubukan kong huminga sa gilid ng aking bibig para lang, baka naman may hangin dito na hindi pa walang bad breath. Yung ganun, wala eh. Talagang 2 feet around me, siguro radius of 2 feet, na contaminated na yung amoy niya. Pero anyway, sinabi ko, kumusta? Ganyan. Alam mo, nagkwento siya. Alam mo, the moment he started telling me his story, wala na akong naamoy. Kasi kwento niya yung misis niya namatay sa cancer. Tapos kinikwento niya yung hirap na dinanas ng kanyang misis. And I was still so young then. Brothers and sisters, I'm talking about something that happened to me, 15 years ago. I was really young. But just listening to his story, and the pain, walang namulog na yung puso ko sa kanya. Ganun pala, no? Pag maski mabaho siya, mabaho pa naman siya eh. Pero hindi ko na naamoy. Naawa na ako. And I began to talk to him about God and His love. Sinabi ko, hindi. Mahal ka ng Diyos. May dahilan yan para sa I was just talking about the comfort of God and how His wife is in heaven. And so anyway, ayun, natapos ko na, umiyak siya. Umiyak, pagkatapos kami nagkuntuhan. And then yun, tuwang-tuwa rin ako na maski pa paano na ipadama ko sa kanya yung pag-ibig ng Diyos. And then it made me realize, alam mo, pag may kasalanan ako sa Diyos, nakikita ko yung kahinaan ko, parang ganoon rin, bad breath, sa harapan ng Diyos. Amoy na amoy siguro ni Lord yung aking panghe, yung aking baho ng kasalanan. Pero si Lord, hindi niya naaamoy. Minamahal niya pa rin ako. Inayakap pa rin niya ako. Ganyan rin ikaw. Kapatid, I know you. Alam mo, maski sa ating kahinaan, nagkakasala pa rin tayo, mahal ka pa rin niya. Hindi niya naaamoy yung baho. He's there, loving you, and telling you, magbago ka, magbagong buhay ka. Mahal na mahal kita ngayon, habang may kasalanan ka. At papatawarin kita sa lahat ng iyong kasalanan. That is the love of God. Amen? Keep on watching inside the fishbowl.